Magandang araw sa inyo! Ako si Ginang Jessica V. Alindog, ang inyong magiging guro sa Filipino. At ang ating aaralin ay ang pagbibigay kahulugan sa mga simbolo at pahiwatig ng Angguryon ni Ildefonso Santos. Disclaimer muna po, ang may akda ay hindi nag-aangkin ng pagmamay-ari sa mga dokumento, larawan at iba pang mga materyales na ginamit sa araling ito. Mananatili itong pag-aari ng mga orihinal na tagalikha. Ang nasabing mga materyales ay ginamit para sa layuning pang-edukasyon. Maraming salamat! Bigyan muna natin ng kahulugan ang simbolo. Ito ang mga salita sa tula na may kahulugan sa mapanuring isipan ng mambabasa. Halimbawa, ilaw, sinisimbolo nito ay ang pag-asa. Tinik naman ay pagsubok o hirap at marami pang iba. Ang pahiwatig naman, ito naman ay matatagpuan sa akda lalo na sa tula. Ito ay nagpapakita ng mga hindi lantad o hayagang o direktang sinasabi ng may akda sa tula na mabibigyang kahulugan sa mapanuring isipan ng mambabasa. Alam nyo ba na ang Guryon ni Ildefonso Santos ay punong-puno ng mga simbolismo, pahiwatig at mga aral sa buhay na magagamit natin sa ating buhay. Kilalanin natin ang may akda. Isa sa kinikilalang manunulat sa Tagalog noong panahon ng Amerikano. Kahanga-hanga ang karikta ng kanyang mga tula dahil sa pananalitang ginamit niya. Isang mahusay at maingat magsulat ng mga tula ayon sa mga kritiko. Ngayon naman, pakinggan na natin o basahin ang tulang Angguryon ni Ildefonso Santos. Tanggapin mo, anak, itong munting guryon, nayari sa patpat at papel di hapon. Magandang laruang pula, puti, asul, na may pangalan mong sa gitna naroon. Ang hiling ko lamang bago paliparin, ang guryon mong ito'y pakatimbangin. Ang solot pauloy sukating magaling nang hindi mag-ikit o kaya'y magkiling. Saka pag sumimoy ang hangin ilabas at sa papawiri bayaang lumipad. Datapwat ang pisi tibayan mo, anak, at baka lagutin ng hanging malakas. Ibigin mo't hindi balang araw ikaw ay mapapabuyong makipagdagitan, makipaglaban ka, subalit tandaan na ang nagwawagi ang pusong marangal. At kung ang guryon mo'y sakaling madaig, matangay ng iba o kaya'y mapatid, kung sakasakaling di na mapabalik, maawaing kamay nawa ang magkamit. Ang buhay ay guryon, marupok, malikot, dagitit dumagit, saan man sumuot. O paliparin mo't ihalik sa Diyos, bago patuluyang sa lupay sumubsob. Ang ganda ng tula, ano? Ang tulang Angguryon, ang mga tauhan dito ay ang ama at ang anyang anak na pinapayuhan niya ng mga dapat gawin o dapat tandaan sa paggawa at pagpapalipad ng guryon na iniugnay niya sa mga aral sa buhay. Aralin na natin o suriin na natin. Unang saknong ay iyan. Pero bago yan, ano yung mga pangarap nyo sa buhay? Wow! Mabutit! Meron kayong nabuo sa inyong isipan ng mga pangarap sa buhay. Marahil, ang nasabi nyo ay nais ninyong maging doktor,
o kaya inhinyero, o kaya nurse, o pulis, o sundalo, o guro na katulad ko. Anumang mga pangarap yan, pangarap din yan ng inyong mga magulang para sa inyo. At ang pangarap na iyan, pag inyong makamit, iyan ay inyong magiging pagkakakilanlan na malinaw na ilahad dito sa unang saknong, dito sa may pang-apat na taludtod, na may pangalan mong sa gitna naroon. Ayan ang ibig sabihin ng unang saknong. Pumapatungkol ito sa pagkakakilanlan na maaari nating may ugnay sa pangarap sa buhay o sa edukasyon. At dito rin sa unang saknong ay inilahad kung ano ang mga materyales na kakailanganin sa paggawa ng guryon. Muli, ang unang saknong ay pumapatungkol sa pagkakakilanlan. Tinuturuan ng ama ang kanyang anak sa mga dapat gawin sa paggawa ng guryon. At tinuturuan niya rin ang kanyang anak sa mga aral sa buhay. Next, ikalawang saknong na tayo. Ano ang hiling ng ama? Tama! Ang hiling ng ama, ang guryon daw ay pakatimbangin. Ang pakatimbangin ay ang hugis at tali. Ang guryon naman ay inihahalin tulad o sumisimbolo sa buhay. At sabi, ang guryon daw ay pakatimbangin. Tulad sa buhay natin, kailangan natin balansihin. Balansihin ang desisyon, oras at ang aksyon. Sumuli, ang ikatlawang saknong ay nangangahulugang ang ama, sinasabi niya sa kanyang anak na ang guryon ay dapat pakatimbangin. Kumbaga sa buhay, dapat balanse ang ating buhay. Balansihin ninyo ang inyong buhay papaano piliin natin at gawin natin o alamin natin ang mahalaga. Guryon, sinisimbolo ay buhay. Pakatimbangin, sinisimbolo nito o nais pahiwatig ay balansihin natin. Pangatlong saknong, sabi dito, sa kapag sumimoy ang hangin ilabas. Ang hangin ay sumisimbolo sa mga pagsubok. Ang galing sabi, pag sumimoy ang hangin, ilabas. Kumbaga sa pagsubok, kapag may pagsubok, harapin. At sa papawiri, bayaang lumipad. Pero ano daw ang dapat tandaan sa pagharap sa pagsubok? PCO nakalagay, datapwat ang PC, tibayan mo anak. Ang PC ay sumisimbolo sa pagiging matatag. So sa pagharap natin sa mga pagsubok, kailangan daw maging matatag. 'Di ba? Ang ama tinuturuan ang anak sa pagpapalipad ng saranggola na kapag sumimoy daw ang hangin, ilabas at tibayan ang pisi na iuugnay natin sa buhay na ang hangin ay mga pagsubok at kailangan sa pagharap ng pagsubok, ang pisi tibayan o tayo ay maging matatag. Pang-apat na saknong, ibigin mo't hindi balang araw ikaw ay mapapabuyong makipagdagitan. Yes, sa buhay natin, darating na tayo ay makikipagkumpetensya tulad sa guryon. Kailangang makipagdagitan, pero dapat daw ang tandaan, ang nagwawagi ay ang pusong marangal. Panglimang saknong na tayo, at kung ang guryon mo'y sakaling madaig, yes, darating ang panahon na ang guryon ay maaaring madaig. Kung iuugnay natin sa tao, maaring ang mga tao ay nakakaranas ng pagkatalo. Ang guryon, ang sabi, maaring matangay ng iba.
Tulad sa tao, maaring matukso o maimpluwensyahan ng hindi magaganda. Or ang guryon ay maaaring mapatid o ang tao ay maaaring sumuko. Pero ano ang dalangin ng Ama? Maawaing kamay nawa ang magkamit. Ito ang ibig sabihin nito, ang nais ipakahulugan nito ay nais ng Ama dito na maawaing kamay nawa ang magkamit o meron nawang taong handang tumulong. So maawaing kamay ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng taong handang tumulong kung sakaling tayo'y makaranas ng pagkatalo, pagkatukso, or pagkasuko, or tulad sa guryon, madaig, matangay ng iba, o mapatid. Ayan, maawaing kamay, nawa ang magkamit. Next, panghuling saknong na tayo. Ang sabi, ang buhay ay guryon, marupok at malikot. Totoo naman. Tulad sa buhay, dagitit dumagit saan man sumuot. Makipaglaban, galingan, be productive, be competitive. O paliparin mo't ihalik sa Diyos. Abutin natin ang ating mga pangarap. Subalit kailangan may pasasalamat sa ating Panginoon. Huwag nating kakalimutang manalangin bago patuluyang sa lupa'y sumubsob. Yes, realidad ng buhay. Lahat tayo ay hahantong dito dahil bahagi ito ng buhay. Pero nawa na bago patuluyang sa lupa'y sumubsob, ang buhay natin ay maging tulad ng guryon, makulay. Ang mahalaga, bago pa sa lupa'y tuluyang sumubsob, makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Magawa natin ang kalooban ng Panginoon na gumawa ng mabuti at maging mabuti. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo. Mga aral na dapat nating pagnilayan. Una, makinig sa magulang. Tulad ng anak doon sa tula, nakikinig siya sa kanyang magulang o sa kanyang ama na tinuturuan siya kung paano gumawa at magpalipad ng guryon, na tinuturuan na rin siya dahil iniuugnay ito ng ama sa buhay. Pangalawa, kailangan balansihin daw ang buhay. Pangatlo, sa pagharap ng pagsubok sa buhay, kailangan maging matatag. At sa pag-abot ng pangarap, ang nagwawagi lagi ay ang may pusong marangal. At huwag kakalimutang manalangin. Kung nagustuhan at may aral na natutuhan, palambing naman ng subscribe, like at share na rin para tulad mo, malaman din nila ang tungkol sa mga aral sa buhay mula sa tulang Ang Guryon ni Ildefonso Santos. Muli, maraming salamat!